Yo, what's up guys? Another day, another cattle na naman tayo. So for today's video guys, isi-share ko sa inyo kung kailan magandang bumili ng baka at mag-invest ng baka. Kasi hindi pwedeng bibili ka lang kung gusto mo. Kailangan may knowledge ka kung kailan ka bibili at kung kailan mahal ang bentahan. So tara, simulan na natin. Ito yung baka namin guys, nabili namin nung May 25. Bali magdadalawang buwan na po siya sa amin. So bumili namin to ng presyong 59,000. So number 1 guys, pag bibili kayo, may plano kayo mag-alaga, mag-invest ng baka. Titingnan nyo muna yung buwan kung kailan kayo bibili. Kasi pag summer kayo bumili, tas payat yung baka nyo, ang mangyayari nyan, lalo lang papayat kasi walang makakakain eh. Pinaka the best nyan guys, papuntang June or June kayo bumili ng baka. Medyo mahal lang kasi ang katuwiran nila, patubo na daw yung damo. Pero pinaka the best talaga yan guys, June kayo bumili kasi tag-ulanan na yan, sigurado magbeberdihan na yung paligid natin guys. Ayan, magbeberdihan na yan. Talagang mabubusog yung baka nyo araw-araw. Hindi nyo muna kailangan ng feeds. In the first 3 months muna, papakondisyonin nyo muna yung baka nyo dun sa diet ng lugar nyo kasi iba't iba yung mga damo natin, 'di ba? So yan, ito yung first 1 month niya sa amin, grabe ang hirap siyang pakainin, piling-pili siya sa damo. Pero ngayon after 2 months, magti 3 months ganyan, medyo sanay na siya dun sa damo ng kung anong meron dito sa atin. So kita nyo naman, walang tigil yung pagkain niya ng damo. So yun guys, kasi pag may tumubo na yung damo, wala na kayong poproblemahin sa pagkain ng baka nyo, hindi na kayo masyadong magkukumpay. So after nun, pag kondisyon na siya, pwede nyo nang unti-untiin na ipakilala yung feeds, 'di ba? Tapos pag nakapag-feeds na siya, lumaki na siya at alam niyo tutubo na kayo ng maganda, pwede nyo nang ibenta ngayon yan guys. Mga bandang papuntang medyo Holy Week. The best yan magbenta guys. Before Holy Week or after Holy Week, maganda ang bilihan ng baka, maganda ang presyo. So ito target namin, mabenta man lang ng 80,000. Tapos labas na sana yung feeds doon. So yun lang. Isa pa guys, huwag nyo kakalimutan na pag tag-ulanan kasi prone tayo sa sa basang damo. Minsan nagtataian sila. So kailangan may nakahanda yung mga gagamitin nyo. Kumbaga kailangan pupurgahin nyo muna sila. Tsaka i-injectionan nyo sila syempre ng vitamins, B-complex o kaya yung vitamin A and D. Yan, kailangan natin yan. Tapos yung pag nagtatai sila, pwede nyo rin silang bilhan nung tableta. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Pang score yun eh, nakalimutan ko lang eh. Basta yun na yun. Tabletang dilaw yun, ilalagay mo sa bote, isusupak mo sa kanya, papainom mo sa kanya para yung dumi niya is maging buo. Pero may cases naman na kahit buo yung madumi, yung dumi niya is basa, nagaano naman niya siya guys, na bumubuo ng kusa. Depende sa kinakain niya, sa diet niya. So yun lang. Tsaka pag malakas siyang uminom ng tubig, mas maganda, 'di ba? Yun lang guys, no? Sana may natutunan kayo. If may questions man kayo or katanungan, gagawa natin ng video yan. Comment lang kayo sa baba. So have a great day. Happy farming.